Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw at welcome po muli sa Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng The Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ng iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At tinatalakay din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30. Special shoutout po sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ayan po, at para naman po sa last week's episode, ang ating pong topic ay PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar, gabay ng Pilipinong mandaragat sa ligtas na paglalayag. Muli, maraming salamat po sa ating resource person, si Captain Rodolfo Raz ng MAAP. Ayan po. Shoutout po Cap Raz. Muli, maraming salamat po. At muli, welcome po ulit dating makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw naman ay ating tatalakayin ang isang institusyong kilala sa paghuhubog ng mga world-class Filipino seafarers, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP, sa temang maging MAAP Scholar, Integridad, Disiplina, Kahusayan at Pamilya. Pag-uusapan natin kung paano maging scholar ng akademyang ito at kung paano nito hinuhubog ang mga kabataang may pangarap maging isang Pilipinong mandaragat. Kaya naman po, ating mga kasama ngayon via Zoom ay ang Assistant Vice President for Administration, Director of the Department of Midshipman Affairs, at Board of Admission Director po ng MAAP. Let us all welcome Captain Gerlo L. Chico. Hello po, Cap. Welcome sa Alagang Amosup po. Hi Lara, good afternoon. It's a pleasure for me to be here and magiging parte ng programa ninyo. Hello, thank you so much po, Cap, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon para po maging guest sa ating programa ngayong araw. So, simulan na po natin, Cap, no, since ongoing po no ang ating admission for the next school year for MAAP. Maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano ang MAAP at ano ang layunin po nito para sa mga kabataang nagnanais maging Pilipinong mandaragat? Okay, thank you Lara. First of all, ang MAAP ay isang maritime education institution na nasa Bataan. Ito po ay dinidevelop, pinapondohan at ino-operate ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ito po yung pinakamalaking seafarers union probably in the world. At ang MAAP ay nag-o-offer ng isang scholarship program para sa mga deserving youth all throughout the country para magiging isang opisyal sa barko, either marine transportation or marine engineering. So ang mga ino-offer niyo po ay marine transportation at marine engineering po, Cap? Yes, Lara, ito yung dalawang posisyon sa barko. Pag sinabi nating marine transportation, ito yung nasa itaas. Opo. Ito yung mga nagiging kapitan ng barko. Samantala yung marine engineering, ito po yung na-involve sa mga makina, machineries ng barko, at sila naman na nagiging chief engineer. Okay po. So, sa maraming po nagtatanong, Cap, no, ano-ano po ba ang mga qualifications o kwalifikasyon o requirements para po makapasok bilang isang MAAP scholar? Okay, since ang MAAP ay isang scholarship grant, medyo marami tayong qualification. First of all, kailangan kayo isang Filipino citizen
Tapos ikaw ay at least graduating or graduate na ng senior high school. Ang edad mo hindi dapat lalagpas sa 23 years old, pero dapat ikaw ay at least 18 sa year kung kailan ka matatanggap. Opo. Maliban dito, ikaw ay kailangang pumasa sa written examination at marami pang proseso ng admission sa MAAP. Okay po. So, yun lang po yung mga basic requirements po, Kap, no? So, nationwide po ba kayong nagpapa-exam? Actually, nationwide, Lara, we had 52 testing centers nationwide mula po sa Cagayan down to Tawi-Tawi. Yun po yung ating, ito ay para mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kabataan na magiging marino, magiging opisyal sa barko, na alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa supplier ng labor force pagdating sa maritime industry. Okay, so sa mga nababasa po natin, receive po tayo ng mga katanungan. Ano daw po ang proseso ng admission mula sa application hanggang sa final selection po ng mga kadete, Kap? Okay. Una-una, kapag kayo ay nag-apply, pag-apply ninyo, ipoproseso namin kung kayo ay nakamit ng minimum requirement. Katulad ng edad, katulad ng height, mayroon pa tayong height requirement. 5'2" sa babae, 5'4" sa lalaki. Opo, pasok po pala ako dyan, Kap. 5'2". So kung pasok ang inyong qualification doon, we will give you a permit to take the entrance examination. Pagkatapos ng exam, usually ang nag-exam sa MAAP is nagre-range between 10,000 to 14,000 every year. So ito po ay, ang exam sa MAAP ay kino-commission po ng isang institusyon. Hindi po kami ang nagpiprepare ng exam. Kumuha po tayo ng isang kilala at authorized na nagpapa-exam, nag-i-screen. So sila po yung nagde-develop ng exam. So matapos mag-exam, let's say yung 10 to 14,000 na ito, irarank sila from the highest to the lowest. Kinukuha natin yung top 1,000 at ito ang ating tinatawag for panel interview. Doon naman sa ating panel interview, tinitignan natin kung sila ay may kakayanan o talaga sila ay interesado na pumasok dito sa MAAP. Pagkatapos ng panel interview, itong ating mga aplikante ay pinapasa pa natin sa ating mga sponsoring companies. Nagdadagdag sila ng kanilang sariling screening process at ang kanilang mga napili ay sa kanila binabalik sa atin sa MAAP kung sino ang kanilang napili. Ito ay nagpapatunay lamang na lahat ng mga estudyante sa MAAP ay meron silang kumpanyang pagtatrabahuan at may mga kumpanya sila na willing mag-sponsor o mag-subsidize ng kanilang education sa MAAP habang sila nag-aaral. Pagkatapos nito, ipo-forward natin sila for medical examination at ang lahat ng pumasa, ibabase natin ngayon yung listahan na ibinigay ng ating sponsoring companies at yun ang ating tatawagin para mag-report sa MAAP para mag-start ng kanilang training. Okay. Apart po doon, Kap, pwede po kayo magbigay ng 1-2 questions para po sa ating mga gustong magpumasok. Ano po yung mga usually tinatanong sa panel interview, Kap? Unang-una, of course, ang titignan natin, so tulad niyan, isa sa mga tanong, probably tatanungin ka ng iyong panel interview, bakit mo ba gustong pumasok sa MAAP? Opo. Marami kasi magsasabi, kasi pangarap ko mula nung ako'y bata, gusto maging kapitan ng barko. Pero pag wala namang connection kasi na wala siyang ka-idea about barko, alam mo naman na medyo hindi interesado. Opo. Pero kami, ang aming pagtatanong ay palaging nakafocus doon sa bagay na talagang itong batang ito ay talagang gusto niyang maging marino. Opo. Hindi madali ang magiging marino. So kailangan natin talaga ma-screen o matignan maigi yung ating mga aplikante na pagdating dito sa MAAP ay hindi lang mag-i-stay ng isa, dalawa o dalawang araw o isang linggo tapos gusto nang umuwi. Kasi yung pag-aaral sa MAAP, dito kayo mag-aaral, bali dito sila mag-stay, dito sila matutulog, nakakauwi lang sila tuwing bakasyon. Ganon din ang sistema sa barko. Pag ikaw sumakay, may kontrata ka, nandun ka sa barko. Malalayo ka sa iyong pamilya, malalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. So yun ang medyo nahihirapan. Yun ang tinitignan namin na talagang mga ito ay kaya nila yung mga ganitong sistema. Okay po. So, ano naman po, Kap, yung mga benepisyo na natatanggap ng isang MAAP scholar lalo na sa aspeto ng edukasyon, training at career opportunities? Okay, maliban doon sa sinabi natin ito ay isang scholarship grant. So ibig sabihin, ang pag-aaral sa MAAP ay libre.
Kasama na rito ang kanilang board and lodging. Meron tayong mga dormitory, meron tayong kitchen na nagpo-provide ng pagkain nila araw-araw. At ang pinaka-importante sa lahat, meron na silang sponsor. So ibig sabihin, pag sila graduate sa MAAP, meron na silang kumpanyang pagtatrabahuan. Kaya isa sa mga parang pinaka-bragging rights natin kapag ikaw nag-aral sa MAAP, you are 100% employed after graduation. Ito po ay yung pinakamagandang benepisyo kasi wala kang makitang kahit anumang eskwelahan dito probably sa Pilipinas na pagkatapos mong graduate ay meron ka kagad trabahong nag-aantay. So hindi na po sila mahirapang mag-apply, Kap? Ready na po ang kanilang employers? Hindi na. Bali, ang mangyari, pagka-graduate nila, yung kanilang mga sponsor ay antayin sila na mag-report pagkatapos ng kanilang licensure exam. Pag-report sa barko nila, may mga position na sila doon. In fact, yung maritime, kung sa mga hindi nakakaalam, ang maritime ay 3 taong edukasyon sa loob ng eskwelahan. Ang isang taon ay naka-dedicate sa tinatawag nating shipboard training or onboard training. Opo. So itong 1 year na shipboard training, ito ay sinasagot ng mga kumpanya kung saan itong mga kumpanya ay naghahanap talaga sila ng kanilang mga barko para ilagay ang kanilang mga kadete na nag-aaral sa MAAP. So dito pa lang makikita na natin na yung ating mga estudyante, hindi sila katulad ng ibang estudyante na tinapos yung 3 taong pag-aaral tapos hindi makahanap ng barkong sasakyan, kaya karamihan sa kanila ay napupunta lamang as service crew ng mga fast food chain dito sa Pilipinas. Okay, so ang susunod po kasi na tanong, Kap, so doon nasagot nyo na po yung iba dito, no, na paano po hinahanda ng MAAP ang mga kadete para maging globally competitive seafarers sa hinaharap. So, opo, nabanggit niyo po kanina yung mga trainings and everything. So, parang meron po ba kayong like trial na kunwari, parang nabanggit po ata before na 2 weeks? Kung kaya po nila magstay sa MAAP ng malayo po sa pamilya? Yeah. Ang tawag natin doon, that is 2 months. Ang tawag natin doon ay indoctrination and orientation period. Opo. Itong period na ito is period of adjustment. Tinitingnan natin dito kung sino talagang may kakayanan na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. At the same time, ay masanay sa sitwasyon na hindi sila nakakauwi. Merong sistema na gumagana, may mga regulasyon na nagko-cover sa kanila. Of course, dito sa IOP na ito, sinasama na rin natin yung 2 buwan din, kasama rito yung tinatawag nating academic ramp program. Kasi alam naman natin na karamihan sa ngayon, yung ating mga high school graduate ay hindi prepared to tackle yung tertiary level. Yes. So yung academic ramp program, dahil galing sila sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, iba-ibang level of education, ito yung pangpantay-pantay natin sa lahat. This is an extensive review sa math, physics, saka English. Opo. Na nire-review natin sila para in such a way na parang mag-start sila on the same level. Ito yung indoctrination and orientation period din. Tinitingnan din natin kung sino talaga rito yung may aptitude for maritime career at yung mga medyo sumubok lang or pinilit lang ng magulang dahil napakaganda ng pribilehiyo at oportunidad kapag nasa MAAP ka. So far, Kap, yung marami po bang nagsisigasig na magstay dun po sa 2 months na yon? Karamihan naman. Actually, sa 2-month period, dito talaga ang medyo, kung titignan nyo, ang bulk of attrition ni MAAP ay nanggagaling sa 2 months. Ang attrition namin is between 8 to 10%. Opo. Ibig sabihin sa 500, usually mga 80 to 100, 40 to 50 ang nawawala sa kanila hanggat sila ay graduate. Opo. Ito ay may varied reason, but karamihan dito ay nangyayari doon sa first 2 months kasi dito yan, kinagabihan pa lang na pag-report nila ay nagsasabi na gusto nang umuwi. Kaya tayo naglagay ng ganitong period so that itong period ito titignan talaga natin kung sino talaga yung dedicated na pumunta ng barko kasi sayang ang oportunidad. Train natin, ito ngayon pag sumakay sa barko doon ayaw. In fairness to the company, nagastos din sila, pati na si Amoso, para mag-invest doon sa kadete. Then eventually sasabihin niya ayaw ko nang magpatuloy. So ito very critical itong 2 months na ito. Dito nangyayari karamihan ng mga natatanggal dahil sila na mismo ang umaayaw. Opo. So, though ang MAAP naman po meron pong sariling barko po, no? Training ship. Ito po ay ang
Kapitan ang meron sa dalawang training ship, yung MB Gregorio Oca, Opo. tsaka yung MB Kapitan Felix Oca. Opo. So ito yung dalawang barko na ito ay pang-augment natin. Although yung Kapitan Gregorio Oca, ito ay binigay sa atin ng ating Japanese sponsors at meron silang sariling program na rerun dito. Bali bago umakyat yung kadete sa kanila at mag-report, meron ng at least 3 buwan na nasa barko. 1 month every year, meron silang structured training doon to familiarize their cadets para na pag umakyat sa barko, alam na alam ano yung bang ginagawa sa barko, ano yung trabaho sa barko, at paano, anong pakiramdam pag ikaw ay nakatira sa barko. Malaking tulong itong mga training ships natin. Ito rin na nag-augment kapag ang requirement kasi natin ay at least 1 year o 365 days na nasa barko, pag kulang, ang standard kasi natin na kontrata is 10 months. 10 months po. So pag umuwi ang kadete, pag kulang sila ng sea days, inaakyat natin sa training ship para makumpleto yung 365 days. Okay, so kompleto po pa talaga ang MAAP, no? So meron din po tayong sariling training ship para talagang mapaghandaan po ng ating mga kadete ang kanilang buhay Pilipinong mandaragat. So tamang-tama po 'yan dahil ang nakita din po natin, no, sa ang tema po ng ang MAAP ay the values po na instilled to MAAP cadets po is, integrity, discipline, excellence, and family. So, integridad, disiplina, kahusayan, at pamilya. Paano po ito isinasabuhay ng mga kadete po sa loob ng MAAP? At of course, kapag paano po nila ito madadala after their graduation po? Thank you for asking, Lara. No? Sa MAAP, we believe that we need to offer sa kadete, hindi lang yung academic program. What makes MAAP different sa ibang institution is that we offer other program. Dito natin pinapasok itong program ng character development, leadership development, tsaka yung physical fitness. So ito yung added program natin na binibigay sa kadete for them na magkakaroon ng additional na edge over other graduates of other schools. So pagdating sa leadership development, meron tayong structured, meron tayong class system na wherein yung every class level, meron siyang role na ginagampanan. Ito, sinisimulate rin natin na katulad sa barko, may mga opisyal, mayroong kapitan, may mga sumunod na mga opisyal doon. So hindi na sa kanila bago kapag sila umakyat sa barko na mayroong istruktura ng pagtatrabaho. So yun ang leadership development na ini-integrate din natin sa napakaraming extracurricular activities. Na yung kadete, doon nila napapractice yung lahat ng leadership principles as well as how to handle people. Kasi meron silang tao na hinahawakan. Soft skills po? Meron din po. Pagdating sa values development, dito natin sinasabi yung character development, doon natin ini-emphasize. Meron yung MAAP na tinatawag na honor system. Opo. That the midshipmen do not lie, cheat, steal, and never tolerate anybody who is doing it. So ito yung paghuhubog ng sense of honor at integridad ng kadete. Na hindi sila papayag na meron silang kasamahan na nag-cheat, naglalay, nag-i-steal. So ito yung mga foundation programs natin para to ensure na yung ating kadete pag graduate, meron silang sense of honor tsaka integrity on themselves. And then there are still other values. Values of discipline. Yung disiplina, pinoform natin yan by creating a schedule for them from the time they wake up in the morning until such time they sleep at night. Alam naman natin na ang disiplina is nakikreate lang natin kapag nag-create tayo ng sistema na sinusundan ng kadete. So they form initially a habit. Habit, what time they wake up, what time they sleep, what time they will clean their quarters, ano oras sila pumasok, ano oras kakain. By doing so, subconsciously on the mind ng kadete, na-form yung habit, okay, sumunod at gagawin. Katulad ng paglilinis, hindi na dapat sila sasabihan, maglinis ka kasi pag nakita nilang madumi, kusa nilang gagawin yon. The activity we're doing here at MAAP is always geared towards development of values. Yes. So lahat kami rito, ito yung gusto namin na makuha ng kadete, magkaroon ng disiplina. Now, doon sa competence, papasok na yung konsepto ng pagtuturo ng ating training center as well as ng academics. Kasi knowledge and skills development ito, para magiging competent ka, you must have the knowledge and the skills. At yun naman ang ginagawa ng academics at ang ating AMOSUP Seamen's Training Center.
And yung huli po, Kap, yung Yung physical fitness. Ito naman yung to ensure kasi alam naman natin, kailangan natin yung mga seaman kung pwede lang bawal magkasakit kasi alam naman natin trabaho sa barko. Nasa gitna kayo ng dagat. Pag ikaw nagkasakit bigla doon, napakalayo ng puerto. So ang pinakamabilis probably na paraan ay pupuntahan ka. Mabuti kung malapit-lapit ka sa kasi hindi ka naman kayang liparin ng helicopter kapag nasa gitna ka ng Pacific Ocean. Opo. So yan, ini-entice natin ng kadete to take care of their body by promoting physical fitness test. Nagkikreate kami rito ng physical fitness test and physical fitness standard na doon yung kadete sumusunod katulad ng body mass index. Kapag ikaw ay sumobra doon sa iyong body mass index, meron kaming programa na kailangan niyang gawin para mabawasan yung kanyang weight at marireach niya yung kanyang desired body mass index. Ganon din sa aming physical fitness test na kailangan kaya niyang tumakbo ng 3.2 kilometers in the span of 18 minutes. So kung hindi niya kayang gawin yon, unti-unti nating tinutulungan in such a way na makaya niyang tumakbo within 18 minutes yung 3.2 kilometers. Ganon din sa pagpupull up. Pag nag-pull up, kung hindi niya kayang gawin, initially ang passing namin is 7. So kung kaya nilang dalawa, doon natin tinutulungan, unti-unti, dinidevelop until such time, bago siya graduate, kailangan nagagawa niya ng 7 na pull-ups. The same is true with the push-up and other physical fitness test. So lahat ito yung aming pinagkakabalahan para ang aming kadete, hindi lang magaling doon sa loob ng classroom, kundi marunong humawak ng tao at the same time, physically fit. Na yun ay isa sa mga aspeto na maganda na magkaroon ng ating mga marino dahil alam naman natin mahirap magkasakit sa barko. So, paano po yung mga kadeting pumasok hindi marunong mag-push up? So, Meron tayong programa doon, Lara. Ang ginagawa natin doon, magkaroon tayo ng initial physical fitness test. Alam natin kung ano yung weak areas nila. Then meron tayong interventions. So in time po matutulungan yung mga exercise na kanilang gagawin to strengthen their upper extremities. And then eventually makukuha nila kung paano yung tamang pagpupush up at ma-develop din ang kanilang mga physique. Okay, kaya pala yung mga ating kadete talagang physically fit. So ayan naman, Kap. Isa yan sa requirement namin, Lara. Opo. So since yun po talagang exciting lalo na po sa mga ating tagapakinig. So para naman po, Kap, sa mga gusto mag-apply, saan naman po sila or paano po sila maaaring magpasa ng kanilang applications? Okay, ang ating application yan, Lara, ay ginagawa na natin online. So they can visit the MAAP website www.maap.edu.ph. Nandun pumunta sila sa Board of Admissions. Nandun po yung proseso. So actually, wala na tayong physical upload. I-upload nila yung mga requirements. Pag na-upload nila yon, meron kaming nag-assess dito. Pag na-assess na kompleto kanyang requirement, papadala na siya ng test permit. Depende kung saang exam center ang gusto niya. We have 52 testing centers nationwide. So pipili isa doon kung saan ang pinakamalapit sa kanya. So pag napili niya, saka sa bibigyan ng test permit at nandun na lahat ng mga instructions kung anong gagawin niya for the examination. Saan po ito makikita, Kap, yung application? Sa website namin, Lara, www.maap.edu.ph. Okay, so ayan po, so www.maap.edu.ph. Doon niyo po makikita ang full list po, Kap, ng mga requirements. Yeah, ng testing centers as well as the other requirements. Pati po yung schedule para kung kailan schedule nandun na rin. Okay, so isa pa, Kap, since dumadami, taon-taon po pag na-attend din po kami ng graduation ng MAAP, parang napapansin ko po na medyo dumadami po yung number of women cadets, mga kababaihan. So, okay naman po siya, So, yun po maganda sa MAAP, open po ang application for women cadets for both marine transportation and engineering po. Yeah. Actually, Lara, yun ang magandang balita sa ngayon. Kasi with the DEI o yung diversity, equality, inclusivity, marami ng kumpanya na gusto nila mag-expand. Isa na rito yung IMEC. Just for this incoming year, ang IMEC will increase their intake into 60. Almost double of their initial requirement. For this year, for the first time, yung ating Japanese shipping companies, kumuha sila ng babae. Wow. So, for next year, ang request nila is 12. So, that will bring the total na demand for next year na 72 na babae.
Kaya nga ngayon, isa sa aming pinaghahandaan sa MAP ay yung kanilang additional billeting kasi ang billeting na ngayon naka-prepare sa amin noon ay good supposedly for almost 120 cadets lang maximum kasi noon ang kinukuha lang naman ng babae is nasa 12, 20, marami na yung 20. Opo. So last year nag-increase yung IMEC ng nasa 30 plus. But for this year, they wanted to make it 60 sa incoming class 2030. So kung makita ninyo, yung babae ay dumadami na yung requirement. Part of this is that they wanted to have equality in the work environment. So talagang maganda naman na move yan. Kasi nga, ako personally, ang feeling ko, ang pagbabarko hindi lang naman nakalimit sa mga lalaki. Kasi ang trabaho sa barko more on the technical side wherein yung most of the female magagaling yan sa mga technical matters. Ayan po. So Kap, panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe or advice para sa mga kabataang Pilipino na nangangarap maging MAAP scholar? Okay, sa mga gusto maging MAAP scholar, ang una-una rito, hindi po madali maging marino. Yun rin ang ginagawa namin sa MAAP na ang aming training ay nakaangkor kung ano yung magiging trabaho mo sa barko. So yung mga gusto maging scholar ng MAAP, ako ini-entice ko kayo, you prepare yourself not only technically, not only on academics, but prepare yourself physically, psychologically, emotionally. Kasi ang unang-unang problema na makakaharap ninyo, lalo ng mga kabataan ngayon, ay pag tinanggal na kasi sa MAAP, ang inyong mga cellphone ay nire-regulate. Ganon din yung mga gadget. Yes. Yung inyong schedule ay meron nang nakaschedule, ano oras kayo gigising, ano oras kayo matutulog. So karamihan sa mga kabataan ngayon, walang control sa oras, ano oras magising, ano oras matulog, walang oras. So isa yan sa mga mahirap na adjustment. And of course, ang pinaka-maano sa lahat, yung hindi sanay na nawawalay sa magulang, sa mga mahal sa buhay, probably sa kanilang mga boyfriend, girlfriends, yun ang nagbibigay talaga ng reason na karamihan ay nagre-resign dahil ayaw nila, hindi nila kaya yung malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. So sa mga gustong pumasok sa MAAP, maliban sa inyong academic preparation, mag-prepare tayo physically para hindi tayo mahirapan sa mga adjustments dito. Mag-prepare tayo emotionally and psychologically sa ine-expect natin na magiging buhay. Hindi lang sa MAAP, pati nga sa mga magiging buhay nila kapag sila ay umakyat na sa barko. Ayan, maraming salamat po muli, Captain El Chico. So, para naman po sa promotion ng ating segment, para po sa katanungan sa AMUSUP, maraming po kayong tumawag sa AMUSUP Contact Center, +632-8527-8491 hanggang 98. Ito lamang po ay tumatanggap ng tawag mula Lunes hanggang Biyernes po, alas 8 hanggang 5 ng hapon. Maaari po kayong tumawag using Globe +63945-795-5345 as +63920-437-1496. At para po maging updated sa ating mga announcements ng MAAP ng AMUSUP, mag-like and subscribe lamang po sa AMUSUP Official Facebook page and AMUSUP Official Facebook group at ang ating AMUSUP Official YouTube channel. And for further details or information about our union, you can visit our website at www.amusup.org. At para po lastly, sa mga detalye tungkol sa Maritime Academy of Asia and the Pacific, katulad na rin po ng admission requirements at mga testing centers and schedule, please visit www.maap.edu.ph. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsabaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radio Pilipinas, Miss Susan Aison, Mila Junela, J. Arevalo, Hiro Lucelo, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justine Osias, at maraming po ulit sa inyo, Cap. Hello. Lara, anytime. Sa pagbabahagi ng inyong oras at kaalaman tungkol sa MAAP at sa proseso ng admission para sa mga kabataang Pilipino. Tunay nga na ang MAAP ay tahanan ng integridad, disiplina, kahusayan at pamilya, mga haliging nagbibigay daan sa tagumpay ng bawat mandaragat.
Pagbati rin muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Sa ngalan po ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.